Vice President Sara Duterte, no comment sa West Philippine Sea issue. Bakit kaya? Yes. No comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paolo Duterte about me and the West. Nakakalungkot lang bilang isang Pilipino na makita at malaman ng ating Vice Presidente ay walang comment sa isang napakahalagang issue ng ating bansa. Ito ay ang pinag-aagawang West Philippine Sea. Pero bakit kaya ito no comment? Di ba isa itong lantarang pang-aabuso, lantarang pambubuli para sa ating soberanya bilang Pilipino. Ngunit bakit kaya walang komento ang Vice Presidenteng ito? Pero nung nagkaroon ng founding anniversary ang China, talaga namang nag-comment, nagbigay ng statement, nagbigay pa ng speech, at ito pa, effort na effort, nagkaroon ng scripted Chinese na, lengguwahe ng mga inchik pa ang kanyang pagbati. Para nga relatable at talaga namang tagos sa puso ni Xi Jinping at ng Chinese ambassador. Panoorin nyo to. 非常高兴及希望中国国家主席习近平、中国驻菲律宾大使黄世良 May naintindihan ba kayo sa kanyang pabati? Wala. Kasi nga, gumamit siya ng salitang Chinese. Pero bakit itong West Philippine Sea na isang lantaran na talagang panggagago, pambababoy sa atin, walang effort, no comment daw? Ibigay na lang daw natin sa DND ang statement. Sila daw dapat ang tamang departamento ng gobyerno ang may mandato para magbigay ng statement para dito. Pero you are the Vice President of the Philippines, you're the second leader of our country, meron ka dapat boses at yung boses mo ay napakahalaga. Pero bakit kaya? Is this no comment or speechless Sara Duterte proves an allegiance with China? Kasi kung wala kang comment, ibig sabihin, play safe ka lang eh. Pero ang pagiging play safe, it's either you agree with them or you oppose. Pero hindi eh. Mas doon ako sa lamang na you agree. Because you are a Duterte. And lantaran naman na ang tatay mo ay nagkaroon ng secret agreement with China na patuloy niyang dinedenay. At bumabalentong ang kanyang statement. Bakit kaya? Pero ikaw speechless. Pero ito pa, ang pagkakakilala ko sa isang Sara Duterte, yung isang opisyal ng Davao na nanuntok ng sheriff, ganito ka dapat katapang. Panoorin nyo to. City Mayor Sara Duterte repeatedly punched the sheriff of the Davao Regional Trial Court, Abe Andres, during the demolition. Duterte had asked for a 2-hour extension of the deadline to demolish shanties, but demolition teams pushed through with their operation. This then led to a scuffle between the residents and demolition teams, prompting a fuming Mayor Duterte. Ang tapang, di ba? Pero bakit dito sa West Philippine Sea issue, wala kang sinasabi? Tahimik ka. Lahat nagsasalita na. Kahit nga yung mga vloggers na wala namang posisyon sa gobyerno, yung media, yung sambayanang Pilipino na kinakabahan na. Pero bakit ikaw wala kang sinasabi? Wala kang comment. Bakit kaya? At ito pa. Ikaw ay kahati ng tinatawag na unit team. Ang unit team ay composed of Team Marcos at Team Duterte. So, ibig sabihin, pag unit team, dapat isa kayo. Isa kayo sa isang mandato, polisiya, pero bakit parang nawawala ka ngayon? Bakit parang nagmumukha pang si PBBM ngayon ang masama sa mata ng tao na mga maka-Duterte o tinatawag na DDS? Kasi wala kayong sinasabi, wala kang comment over the issue na ang boses mo should unite the Filipino people. Ngayon nagkakaroon na tuloy ng division. Kaya siguro wala nang tiwala sa'yo si PBBM at nagkaroon na ng hindi na lang ikaw ngayon ang OIC tuwing pumupunta siya sa ibang bansa eh. Before, ikaw ang OIC president. Ngayon, tatlo na kayo? Or siguro, doon ka nagtatampo? Hindi natin alam. Lastly, ito lang ang pinagtataka ko.
Bakit kaya may mga Pilipino pa na naniniwala sa'yo, sa iyong pamilya? Bakit kaya may mga Pilipino pa na patuloy na sumisigaw ng Duterte, Duterte, samantalang harap-harapang lapastangan ang pamilyang Duterte? Lalong-lalo na nung panahon na si Digong pa ang nakaupo. Tignan nyo kung anong ginawa sa Pilipinas. Ngayon tayo ang nagsasakripisyo dahil sa pambihirang gentleman's agreement na yan. Kung totoo nga o hindi. Pero parang obvious eh. Ginugulo nyo yung sambayan ng Pilipino nung sasabihin ni Roque, meron, sasabihin ni Panelo, wala. So sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Pero mabalik tayo sa iyo, Sara Duterte. It's time for you to speak up. You are the Vice President of the Philippines. We beg your voice. Because we have a divided Filipinos and a divided Philippines because of the Team Duterte and Team Marcos. Your voice matters the most. Kung ano man ang sasabihin mo, susundin ka ng mga DDS. Kaya kailangan mong magsalita. Dahil kailangan ng Pilipino ang boses mo. Kung sana yung boses ng buong DDS nung ipinagtatanggol ka sa 125 million na confidential fund na ginasta mo in 11 days. Sana ganun din ang mga DDS. Ganun din ang pamilya mo kung paano nyo pinaglaban. Sana ganun din kayo magsalita kung paano nyo ipinaglalaban ang no to Chacha. 3 beses pa nga kayo nagkaroon ng prayer rally na hindi naman totoong prayer rally. Nagkaroon sa Davao, nagkaroon sa Cebu, nagkaroon pa doon sa Kibuloy prayer rally na talaga namang grabe yung boses nyo. But why can't you speak on the West Philippine Sea issue? It's time for you to stand up. Unite with the Filipino people. Sara Duterte.